Napapaligayan ko ang ating ama, Magdalena. Ayoko sa'yo! Nag-iisa lang ang ginila! Linda! Hayaan mo na, ganyan talaga ang pagbata. O hindi ang interview, bibigyan na walang araw. Makabait na tao ang Pangray. Subalit, sa likod ng kabaitan ay isang pagkukunwala. Sa tuwing alas dahil ang mali, ay iba ang pagdating na hindi kahit pagdating. Sa halip na ito na silang tunay ng mga anak, ay ginawa silang alalay ng Pangray. Malungkot ang mga prinsesa dahil ang kanilang magkasta na yata ang pinakawalang abong babae ay nagtalupa. Ibig nilang magsulong sa kanilang ama. Ayaw nila sa kanilang ama ito. Nagpatuloy ang pagkawalang pinag ng magkasta hanggang hindi na magkaroon ng prinsesa ang sakit at kasyulan. Nagpasya ang sakit at takas. Isang gabi, Chris! Linda! Gising! Tatakas tayo! Paano siya, ma? Ngayon na? Paano tayo makakalabas dito? Oo! Ngayon na! Hayaan mo si Ama! Babalik tayo pag malaki na tayo at may sapat na lakas na labanan ng Reyna! Sa tulong ng ilang magkakatuwalang bawal ay nakalabas ng palasyo ang magkakapatid. Sumakay sila sa isang bangkay at naglakbay sa kanilang ng mali. Payapan silang pinilawan ng buwan sa kanilang pagdalagay. Tulog lamang ang pagsagwan ang malilig ng buong kalimutan. Samantala, sa loob ng kaharian, Tawagin mo ang pinaka-pinuno ng mga pagani. Wow, lagi na bata ng gato. Hanakin mo sila at dalhin mo sila sa atin. Ngayon din! tahimik ang paglalawig ng mga bata. Ngunit hindi ito nakalangkap sa malupit na madlas namin. Ang pagtakas ng tatlo ay nangangahulugan ang pagliko ng balak niyang patayin ang mga prinsesa at mapasakamay niya ang buong kaharian. Gamit ang kanyang mahikap, lumpas ito ang kanyang mahiwagang baston hanggang dumiling ang langit. Natakot ang mga prinsesa. Bumuhos ang malakas na ulan at lumaki ng lumaki ang alon. Luz! Ang lakas ng alon! Kapit na mga kapatid! Nilipas din ang bagyong to! Walang nagawa ang higit sa kapangalan ng Diyos.